Ikawalong kabanata, ako ang premyong na iyong pinalakas, ng napakaraming taon na gustong makuha. Pero ngayon ay hindi mo na makukuha, sambit ni Jay Juan, habang nagpapakawala ng malakas na saksak. Malalakas na atake ang nagagawa ni Jay Juan, ang kanyang saksak, ay umabot kay Beast Train, at natamaan siya sa braso, biglang kinabahan si Beast Train, at gumanti ng atake, para salubungin ang atake ni Jay Juan, at napatigil si Jay Juan, habang nararamdaman ni Beast Train ang sakit sa kanyang braso. Imposible. Anong nangyayari? Hindi kaya siya ay isang overload adapter? Tanong ni Beast Train habang nakatingin siya kay Jay Juan. Si Jay Juan ay may nabuo na palang pagdududa, nung una pa lang siyang tumapak sa ika-100 palapag. Kung siya ba ay nasa loob ng tore ng demonyo, pero pinagdudahan niya ito, o hindi siya kayang patayin ng demonyo. Pinagdududahan niya rin ito, ang maging tao ba ay nangangahulugang maging kahiyahiya. Habang ang essence ng mundo ay unti-unting napupunit. At dito ko napansin ang mga pag-uusap, sa huli, lahat ng pagdududa ko ay umabot na sa sukdulan, sa puntong wala ng lugar ang pagdududa sa akin. Bubutasin ko lahat, para maintindihan ang mga ito, pag-iisip ni Jay Juan habang kalaban si Beast Train. Panay na ang pagsangga ni Beast Train, at nang di siya makatiis ay inalis ni Beast Train ang pagpipigil ng lakas niya. Mas naging kakilakilabot ang naging anyo niya, hindi nakita pagbibigyan pa, kaya sumoko ka na, sambit ni Beast Train, habang umaatake. At maraming sugat ang nakuha ni Jay Juan sa atake ni Beast Train, alam ko nakakamangha ka nga, nagawa mo mag-adapt agad sa maikling oras, pagkatapos mong matapos ang tutorial. Pero dyan na nagtatapos ang lakas, at hangganan ng isang tao, hindi ka mananalo sa akin, laban sa akin, sambit ni Beast Train. Dito ba matatapos ang lahat? Pag-iisip ni Jay Juan habang nawawala ng lakas, pero humugat ulit siya ng lakas ng loob. Habang nangyayari ang kanilang sagupaan, isang pagbibilang ang magsisimulang maabot ang panibagong yugto. Ang pagsaksak ni Jay Juan ay gumagawa ng bilang habang siya ay nakikipagsagupaan kay Beast Train. Hanggang sa 9,999,999,999, alam mo bang, lalahok ka pa rin sa tunay na laro, kahit na gawin mo ito sa akin, at sa huli ikaw lang ang talunan, sambit ni Beast Train, pero patuloy pa rin ang bilang ng saksak ni Jay Juan, at sa ika-10 bilyon na saksak, may napansin si Jay Juan, at siya ay napa-atras. Ito ay kapareho sa mga nangyari sa paglaban niya sa mga boss na halimaw, isang sinulid ang napansin niya. Kaya siya ay kaagad na umatake, alam na ni Jay Juan kung saan si Beast Train papatamaan kaya mabilis ang kanyang pagsaksak patungo sa taas ng ulo nito. Hindi maaari ito, hindi lang siya isang adapteng na manlalaro, paano nangyari ito, sambit ni Beast Train, habang naputol ang umiilaw na sinulid sa taas ng ulo niya. At sa oras na naputol ang gintong sinulid siya ay natakot. Ang atake ni Jay Juan ay umabot din kay Beast Train sa wakas. At dito napagtanto ni Beast Train na si Jay Juan ay nagkaroon ng awakening, pagkagising sa lakas. Ang mga tao ay hindi lang mga bagay na pwedeng ninyong ikalakal at ibenta kahit saan. Hindi kami isang walang kwenta nilalang na pwede lang ninyong gamitin at bigyan ng bilang. Hindi ko susundin ang mga sinasabi ninyong pangyayari na dapat kong tahakin. Ako ay gagawa ng daan, sisirain ko ang lugar na ito para makaakyat ako sa susunod na palapag. At patuloy lang ako sa pag-akyat, hanggang sa mawasak ko, ang walang hiyang mundong ito. Nanilikha ng mga katulad mong halimaw, sambit ni Jay Juan habang lahat ng impormasyon sa kanya ay puro question mark. At nagmamakaawa si Beast Train, please lang, itigil mo ito. Wala talagang kasunod na palapag. Sambit ni Beast Train, hindi, meron itong kasunod. Tugon ni Jay Juan. Habang si Beast Train ay parang isang tutang takot. Alam ko na hindi lang nila ako tinawag ng walang dahilan. Ang mga kakaibang nakasulat sa bawat palapag, ay maaaring likha ng isang nilalang, at may gustong ipahiwatig. At sa huli ang toring ito, ay isa lang imitasyon ng unang demonyo. Ang tuktok ng puno ng ilusyon, lahat ng ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng tore, ang tuktok ng tore ng ilusyon. Sigurado ako na ang mga kakaibang mga nakasulat na ito, ay likha ni Malark, ang siyang lumikha sa tore ng bangungot. Iyon ang nakasaad sa impormasyon na kuha ko. At itong lugar na ito ay parte ng ilusyon na puno.
At nasa ugat tayo, hindi ba? At kung ganun sigurado may puno ng kahoy ito, sambit ni Jae-hwan, at ano naman ang balak mong gawin? Tanong ni Beast Train, kung basadyan ko ang bubong. At nagpakawala si Jae-hwan ng malakas na saksak na umabot sa taas, at napasigaw si Beast Train, hindi. Huwag mong gawin yan, sa aking tore. Huwag, sambit ni Beast Train. At pagkatapos ay may lumabas na screen. Mula sa sistema, ang tutorial ay masisira, ibibigay ang kaukulang gantimpala. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi makalkula, bigo sa pagkalkula, naghahanap ng mga natitirang manlalakbay sa tore ng bangungot, naghahanap. Wala nang manlalakbay ang makikita pa sa tore. Bigong matapos ang laro, ang tutorial na laro ay natapos na. Paglalahad ng sistema, at isang bagong lugar ang makikita, at si Jae-hwan ay nandito sa napanong lugar. Sa wakas natagpuan ko na, sambit ni Jae-hwan.